Hello mga kaibigan, magandang araw. Nandito tayo ngayon sa farm ng aking friend, no? At napakadami nilang tanim dito at nakakatuwa, napakalilim, no? Naimbitahan nga akong pumasyal dito. So, nakikita nyo yung ano na yan, no? Yung mga nalalaglag na bunga yan ng kalamandarin. Kung tawagin nila yan, dahil alanganing kalamansi, alanganing mandarin. Kaya tinawag nilang kalamandarin. So, ang dami, hindi na nila na aani dahil sa sobrang dami hindi na kayang ubusin. So yung nung nakita ko tong kalat ng bunga na to, may pumasok sa isip ko na napakagandang kaisipan o idea. Na naisip ko, ang mother nature natin o ang kalikasan, ang default system niya is abundance, kasaganaan. Tingnan mo, sa dami ng bunga niya nalalaglag na at hindi na kayang kainin ng tao sa sobrang dami. So yun yung napulot ko na ang default system ng nature natin is kasaganaan. So dapat ganun din tayong mga tao. Dapat masagana tayo mag-isip. Hindi yung scarcity o kakulangan o kawalan ang lagi nating iniisip. Dahil ito ang sample ng mother nature Oh. Nakikita nyo naman siguro pag may bunga kayong, may puno kayong mangga, santol o saging o kung ano-anong prutas. Diba? Hindi natin kayang ubusin dahil sa abundance ng nature, binibigyan niya tayo ng marami na higit sa pangangailangan natin. Kaya dapat ganun din tayo mag-isip, ganun din ang mindset natin, yung abundance mindset, prosperity mindset. Huwag tayong magtipid, huwag tayong magkuripot. Kasi the more na nagkukuripot ka, the more na na-attract mo yung ganung pangyayari sa buhay mo. Nagkukuripot ka, lalong na-attract mo yung kawalan ng pera. Pero pag ikaw naman ay abundance gumastos, kasi ako magastos ako, lalo kong napapansin na mas lalong dumadami ang pera pag magastos ka. Sample na lang din ng mga mayayaman. Kala nyo kuripot yung mga yan dahil lalong lumayan. Mali yun. Magastos sila. Ang maki mo bibili ng isang t-shirt yan, 20,000. Kuripot ba yun ng mga mayayaman? Although may mga mayayaman na kuripot din siguro. Pero karamihan sila, sa kanila, maluluho. Kaya lalong dumadami rin ang pera nila kasi na-attract nila yung ganong pangyayari sa buhay nila na uh, kasi ang universe kasi natin is salamin Kung ano ang nilalabas mo, kung anong pinapakita mo, binabalik niya sa'yo. So kapag nagkukuripot ka, ibabalik niya sa'yo yung ganong pangyayari sa buhay mo in the future. Kapag ikaw naman ay abundance, magastos ka o uh, hindi mo iniisip na magastos yung binili mo, iisipin mo na marami ka laging pera, na-attract mo rin yung pera in the future. So yan yung napansin ko sa nature na to sa dami ng binibigay niya lahat ng kailangan natin. Kaya ulitin ko, dapat ganun tayo mag-isip. Hindi yung nagkukuripot tayo o mayroon tayo scarcity mindset. Kasi yan nga, gaya ng sabi ko, ang nature ay masagana. So dapat ganun din tayo. Hindi tayo yung kinabukasan iniisip natin wala na tayong pera kinabukasan. Practicein niyo yung ganyang mindset dahil mula nung ginawa ko rin yung ganyang mindset, yung prosperity mindset, wala akong problema kahit na alalaki ng ginagastos ko. Maya-maya may pera na namang dumarating. Kasi nga, iyon yung mini-mirror ko sa universe. Kasi ang universe natin is salamin yan malaking salamin. What you send out will come back, sabi nga nila. So yun, ano rin yan, law of attraction din yan kung naniniwala kayo dyan. So yan lamang po. At gaya ng napansin ko sa ano na to, ang kalikasan natin ay masagana. Ang default system niya ay kasaganaan, hindi kakulangan. Kaya ganun dapat tayo mag-isip, mga kaibigan. So yan lamang po, sana may na-share ako sa inyong maganda. So start niyo yung habit ng pag-iisip ng masagana. Masaganang mindset o prosperity mindset o tawag dito abundance mindset. Tanggalin nyo na yung scarcity mindset or poverty mindset dahil hindi yan nakakatulong. Lahat naman tayo gusto nating yumaman, di ba? So, yun ang gawin natin. Kasi sabi nga nila, pag lahat nag-uumpisa dito sa utak natin. So, manalo ka rito bago ka manalo sa labas. Kasi ang bagay sa mundo, dalawang beses nangyayari. Una, dito. Pangalawa, ilalabas sa realidad natin. Kaya nga sabi nila, things
things are created twice, sabi nga nila. Dalawang beses nangyayari ang isang bagay. Kapag inisip mong panalo ka na dito sa isang laro, mananalo ka na sa labas. So, yan po yung gamit ng ano natin, ng mind natin. So, yan nga, sana po mayroon akong na-share sa inyo na pwede nyo pag-isipan at pwede nyo i-consider na isabuhay. Kaya lang po mga kaibigan at maraming salamat sa panonood sa video ito.